Diyos sa umagang ito. Amen. We love Him, we honor Him, we give Him glory, we give Him thanks. For He deserves all these things. Amen. Do you love the Lord? Amen. Glory to God. Masaya tayo sa umagang ito. Amen. Narito ang Panginoon. Kasama natin siya. Saan man dalawa o tatlo nagkatipon, nandito siya sa ating kalagitnaan. And He's here to answer all your needs. Amen. He's here to answer your prayers. Amen. Hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. God is all sufficient for every one of us. He will provide all your need according to His riches and glory. Amen. Kaya sa umagang ito, amen, muli tayong nagsama-sama para, amen, tumanggap ng pagpapala. Amen. Makinig ng Kanyang salita at tumibay ang ating pananampalataya upang tayo makapagpatuloy na maglingkod sa Kanya nang walang pag-alinlangan, walang pag-iimbot. Amen. At buong puso, amen, na ating isusuko ang lahat sa Kanya. Dahil Siya ay mabuti, Siya ay mahabagin, at Siya ay Diyos, amen, na Siyang nakakaalam ng lahat ng nasa buhay natin. So we welcome our visitors. We welcome our brothers and sisters from Himamaylan, amen, and Brother Chito from Bulacan, Sister Lita, amen. At sa lahat ng ating mga kapatiran, magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng Kanyang salita. At ang ating subject sa umagang ito ay working out our own salvation. Yan po ay sinabi ng Biblia na ipagpatuloy natin, amen. Practice what you preach, amen. Sabi doon, exercise your faith, amen. Yan po ang kailangan natin, mga kapatid. Hindi sapat na tayo ay nabautismuhan na, nagsisi na, kailangan press on the battle, amen. Press on to the mark of the high calling in Christ Jesus. Amen. For without works, faith without work is dead, sabi ng Biblia. Kaya kailangan natin panindigan. Let us be true to the Word by, amen, living what is spoken in the Bible, because obedience is better than sacrifice. So tayo po ay magbukas nating mga Bibles. Amen. In one scripture, one verse, we'll read in Philippians chapter 2, verse 12. Ito ang paalala sa atin ni Apostol Pablo. Wherefore, my beloved, mga minamahal, as ye have always obeyed, kung paanong lagi kayong sumusunod, not is in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Gampanan nyo, inyong laging gawin ang mapaigi o higit pang palago natin ang ating panampalataya o kaligtasan sa pamamagitan ng respeto, ng takot at panginginig sa harapan ng Diyos. Amen. So we need to, amen, serve the Lord continually. Ang magtiis hanggang wakas ay siya ang totoong ligtas. Alam natin yan. The Bible said, He that endureth till the end. So to endure means to work out. Amen. Your own salvation, to persist. Amen. So hanapin natin ang ibig sabihin ng workout. You know, in the physical, working out is growing your muscles and, you know, going to the gym and doing some exercise. But in spiritual terms, amen, we have to exercise our faith also. Our faith muscles, mga kapatid. Sabi ng prophet, amen, yung mga muscle natin, pag hindi ito na istira, ay ito'y manghihina. How much more our faith? Amen. Kaya ang ibig sabihin ng workout is to exercise your faith, because faith without works is dead. Amen? And we have to practice what we preach. Amen. When you confess Jesus, when you say that you're a Christian, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. The Bible said, by their fruits you shall know them. Sa ating bunga, makikilala tayo. Kung sinasabi natin Kristiyano tayo, kailangan ipamuhay natin ang mga palatuntunan ng Kristyanismo. Amen. Kaya ang workout means to live a worthy Christian life. They know us. Amen. Without saying a word, you are written epistles. Sabi ng Bible, written epistles read of all men. Amen. Kaya anong dapat na makita sa atin yung ating pananampalataya? Matibay. Amen. Hindi mahina. Amen. God wants us to be strong Christians. God wants us to be soldiers of the cross, mga kapatid. Hindi gusto ng Diyos na isang Kristiyano lulupay-lupay-pay.
o nanlulumo o talunan. Amen. We are more than conquerors in Christ Jesus. Greater is He who is in you than he that's in the world. So we are more than conquerors. Overcomers, sabi ng Bible, na tayo'y mananagumpay kay Kristo. And in James 1:22, sabi rito, be ye not hearers only, but doers of the word. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Hindi lang tayo tagapakinig dyan. No? Pag pumunta tayo sa church, nakikinig tayo, pero kailangan we must apply what we have heard. Amen? Hindi lang tayo puro theories. Di ba? Sa pag-aaral, you can learn theories about swimming, but if you don't actually, get down on the water, you will never learn. So, ganun din sa Kristiyano, kung marami tayong alam, intellectually speaking, but when the trial comes, amen, dun mo i-apply. Amen. Apply what you have heard. Amen. Be victorious. Amen. Fight a good fight of faith, sabi ng Bible. Amen. Ipaglaban mo ang pananampalataya, and you can only do that by staying with the Word. Amen. Sabi ni Brother Simba kanina, the Word is our ammunition. Itong salita, itong panglaban sa diablo. Amen. Remember when Jesus faced Satan, sabi ng diablo, gawin mong turn these stones into bread because you're hungry. Jesus said, it is written. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth. So kung anong nasusulat dito, the Word of God is like a double-edged sword na binigay sa ating sandata para pantabas, mga kapatid, sa lahat ng masama, lahat ng mga temptation. So shun the very appearance of evil. So kailangan natin gawin ito, mga kapatid. Amen. When you're given a talent of God, don't hide your talent. Amen. Work out your talent. Di ba? The parable of the talent, there were some given 10, di ba? Then there was one person who was given a talent. He buried the talent at hindi nagbunga, mga kapatid. So we must invest, amen, in Jesus Christ. Give your life, give your time, give your effort. Surrender all to Jesus at magpagamit tayo sa Panginoon. That's what the meaning of working out for Jesus. Amen. It doesn't mean na tayo ay gagawa para maligtas. We're already saved. We cannot work ourselves into salvation, but what it's meaning here is practice. Amen. What you have learned and received from God. So to work out means to complete your journey with God. It's not Him that starts. The prophet said, it's Him that finishes. Amen. So the Greek word for workout means to press on and to continually work to bring something to completion or fruition. Ibig sabihin, yung inumpisahan natin, kailangan ipagpatuloy natin. Amen. Jesus is the author, right? And finisher of our faith. So kung hindi ka magpapatuloy, amen, author lang siya, hindi siya finisher. Kailangan we must continue. Let's look at what Philippians 3:13 said. Paul said, brethren, I count not myself to have apprehended. Hindi ko inaari na ako ay napipigilan. To be apprehended means to be stagnant. But this one thing I do, forgetting those things which are behind. Kalimutan mo na yung mga nakaraan mo. Amen. Ilibing mo na yung mga nakalipas. Di mo na kayang baguhin yun. And reaching forth unto those things which are before. Amen. Anong sabi niya? I press. Hallelujah. Nagsusumigasig ako toward the mark for the prize. May pabuya. May gantimpala ang Panginoon. Of the high calling in Christ Jesus. It's a high calling. The highest calling. Amen. In this world is not to be a businessman or to be an ambassador or to be a senator or whatever president. The highest calling is to serve Jesus Christ. Na maglingkod ka sa Kanyang kaharian. Na magpagamit ka sa Diyos. Na maging sisidlan ka ng Kanyang Espiritu. At maging, maging representative ng Panginoon dito sa lupa. So, amen. We are all vessels. Sabi nga ng Biblia, let your light so shine before men by your works that they may glorify your Father which is in heaven. So, kailangan natin mag-press toward the mark of the high calling in God.
Amen. So, run this race with patience. Sinabi po yan sa Hebrews 12. Amen. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Sino itong mga witnesses na to? They're all written in chapter 11 of Hebrews. Before this chapter, sinabi roon, by faith Abraham, by faith Enoch, by faith Joshua. Amen. So, those are witnesses, cloud of witnesses na nagpapatotoo na sila ay nagtagumpay. Hebrew children, Job, amen, Gideon. See, these are all cloud of witnesses. Amen. And sabi rito, kaya napapaligiran tayo ng napakaraming mga saksi. So let us lay aside every weight. Sa Tagalog, isang tabi nyo lahat ng pabigat o kabigatan. Mayroon bang humahad lang sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon? So whatever weight that is, set it aside. Unahin mo ang Panginoon. And the sin, yung kasalanan na binabalik-balikan mo. Mga bisyo. Sabi dito, lay aside. Isang tabi mo yan. Because they easily beset us. And then, run. Let us run with patience the race that is set before us. Looking to whom? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So habang tayo naglilingkod sa Panginoon, amen, maraming mga hadlang. See, huwag tayong tumingin sa kaliwa o sa kanan. Tumingin tayo ng diretso sa Panginoon. Upang huwag tayong madiskaril, mga kapatid. Diba si Pedro? Look at Peter. Jesus said, sabi niya kay Jesus, Lord, ikaw ba yan? Lord, hayaan mong pumunta ako sa iyo. Sabi ni Jesus, come. And then he began walking on the water. Nakalakad si Pedro sa tubig because he took Jesus according to His word. But when he was on the water, amen, he was afraid of the waves. See, na-focus siya doon sa mga unos, doon sa alon, and then unti-unti po siyang lumubog. So kaya tayo na mga Kristiyano, kapag hindi tayo diretso ang tingin sa Panginoon, at tumingin ka sa problema, tumingin ka sa mga kamalian ng mga kapatid mo, di ba? Lulubog ka sa pananampalataya. So just look unto Jesus. Believe His word and walk on. Serve Him continually. Amen. Hindi dapat pwedeng mahadlangan tayo ng anumang bagay. Your faith will be tested. Every son that cometh to God must be tested, tried, and proven. Kung ikaw ba'y totoo, sa problema pa lang, lugmo ka na. Ayaw mo na mag-church. Di ba? So, kailangan, amen, ipakita natin sa Panginoon, show God your commitment, your loyalty. God is looking for real Christians. Amen. Na ipagmamalaki niya sa dyablo. Amen. Kaya kailangan natin, mga kapatid, manindigan. Amen. Huwag tayong bumigay. Huwag tayong hihina-hina, ululupay-pay. Hallelujah. Kaya sabi rito, who for the joy? Look at Jesus. Nagpapako siya sa krus dahil kagalakan niya. Amen. Joy that was set before Him. He endured the cross, despising the shame. Yung kahihiyan, hindi niya alintana. And He sat down at the right hand of the throne of God now. Amen. Having the victory. Kung paano si Lord, amen, dumaan ng mga pagsubok, dadaan din tayo. The prophet said, no servant is greater than his master. In order to reign, you have to suffer. Merong portion of suffering na binigay si Lord sa bawat isa sa atin. Look at all the prophets. Amen. Job had boils and he had trials. Diba? Wala pat sa ating dumaan sa problema kagaya ni Job. Nawala ng ari-arian, nawala ng mga anak. Si asawa niya, iniwan pa siya. Diba? Yung mga kaibigan niya, pinagbintangan pa siya ng secret sinner. Amen. Yung katawan pa niya, nilagyan ng dyablo ng karamdaman. Boils all over his body. But did it hinder Job? No. Anong sabi ni Job? Amen. The Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Siyang nagbigay, siya rin na may karapatang kumuha. Wala tayong dala sa mundong ito. When you were born with nothing. You were born naked and you will live the same. Wala kang madadala. Kaya lahat ng bagay, pansamantala lang yan, mga kapatid.
All the temporary things, sabi ng Biblia, is set aside mo. But look into those things that are eternal. Amen. Praise God. Mag-impok tayo sa langit, sabi ng Bible. Hindi masamang mag-impok sa lupa, pero amen, one day we will leave all these things behind. There will be a rapture where Jesus will come and take the church into glory. Handa ka ba, kapatid? Are you prepared for that day? When Jesus should come and take us home, the dead in Christ shall rise first, and we which are alive and remain. Kailangan you have to remain in the faith. Amen. We shall be caught up together with them in the clouds, and so shall be with them meet the Lord in the air, and so shall we be with the Lord. Amen. Kaya kailangan natin, mga kapatid, run this race. Hindi lamang walk, kailangan tumakbo tayo. Dahil ito ay parang paligsahan. Hindi tayo nagko-contest sa isa't isa, kundi, amen, yung sarili mo ang kalaban mo. Hallelujah. Your worst enemy in serving the Lord is yourself. Because you're the one that feels weak. Ito yung nagre-reklamo yung katawan, nagugutom. Itong katawan napapagod. Itong katawan nagre-reklamo. Pero the flesh is weak, but the spirit is willing. Sino mga willing magpatuloy na maglingkod sa Panginoon? Amen. Glory to God. May mga bisita tayo. Maaari nyo iba sa atin. First time lang dito. Amen. So, we welcome you, brother and sister. And I believe na tayo ngayon ay naghahanda na sa pagbabalik ng Panginoon. Lay aside every weight, sabi po rito. And in another chapter 12 of Romans, 12:1 and 2 din. Amen. Parehong mensahe din ni Pablo. Hebrews 12, Romans 12. Anong sabi niya rito? I beseech you, therefore, my brethren, pinamamanhikan ko sa inyo, mga kapatiran, sa biyaya at habag ng Diyos, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. So meron kang gagawin. You have to work out by, amen, presenting your body as a living sacrifice, holy, banal, acceptable, katanggap-tanggap sa Diyos, which is your reasonable service. So paano tayo magiging katanggap-tanggap at banal sa Panginoon? Of course, Acts 2:38. Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. You must be born again. Jesus said, except a man be born again, he cannot be pleasing. He cannot enter into the kingdom of God. And aside from that, sabi dito, talikuran mo ang sanglibutang ito. And be not conformed to this world, but be ye transformed, hallelujah, by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Yan pala ang gagawin natin, mga kapatid, manatili tayong mamuhay ng may kabanalan. Alam natin ang new birth is a stage, or it's composed of 3 stages: justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Huwag kang tumigil sa justification lang. Porque nabautismohan ka na, tapos na yun. No. You have to go through sanctification. Yung wilderness experience, yung birth pains, para, amen, matanggal lahat ng mga bisyo, masamang ugali natin, bago tayo, amen, puspusin ng banal na Espiritu Santo. So we have to go through these things. Amen. So magpatuloy tayo, mga kapatid. Sabi ni James, for us the body is without, or for us the body without the Spirit is dead, so faith without work is dead also. Amen. Yung pagsisimba na lang, di ba? Amen. Yung iba nahirapan. Pero ang sabi ng Biblia, huwag ninyong ipagpaliban ng pagtitipon. Forsake not the assembling of the saints. Especially now that we see He's approaching. So kaya, mga kapatid, hindi sapat, amen, na tayo ay nanampalataya lang. Kailangan may works yung faith natin. Faith without works reveals an unchanged life or a spiritually dead heart. Faith must be demonstrated, not just confessed. Amen. Ibig sabihin, pinamumuhay mo yung pinaniniwalaan mo. Praise God. Ipamuhay natin kung ano ang tinanggap natin.
Hindi tayo tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil titigil lang tayo pag wala na tayo sa mundo. Amen. Maring kunin ka na ni Lord o pagdating ng rapture, buhay kang aagawin. Amen. So kaya sabi rito, kailangan tayong gumawa para sa Panginoon. Even the Great Commission. Anong sabi sa Great Commission? Go ye into all the world and preach the gospel to all creatures. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be condemned. So, pinagpipreach tayo. You can preach without standing on the pulpit. Sabi ng prophet, your life is your sermon. Amen. Amen. Yung buhay mo, sermon na yan eh. Nakita ka ng mga tao na lagi kang masaya. Di ba? Nagtataka silang taong ito, laging nakangiti. Di ba? Brother Toto, sabi nga kanina eh. Amen. Ano kayang nakain nito? Ano kayang meron nito na wala ako? See? Dahil may Kristo siya sa puso. May Panginoon sa puso niya. Amen. Kaya hindi siya natatakot, hindi siya nag-worry, dahil God will supply everything that He needs. Nangako ang Diyos, hindi ko kayo iiwanan, ni pababayaan man hanggang sa dulo ng panahon. Naniwala ka ba dyan? Do you believe that? I will never leave you nor forsake you. That's His promise. He said, all things work together for good to them that love God and who are the called according to His purpose. Amen. If you love God, lahat ng bagay, all things will work for your benefit, for your good. Trial man yan, pagsubok man yan, suffering man yan. Amen. Look at Joseph in the Bible. Amen. He was sold into Egypt by his brothers. Mga kapatid pa niya yun. Ha? The 10 tribes of Israel. Amen. They sold Egypt. Amen. And he was into the house of Potiphar, and then pinagbintangan siya ng asawa na, amen, ng molestation, pero hindi totoo. Nakakulong siya. Amen. So you see the life of Joseph. Finally, amen, he went into the throne of Pharaoh and he became a governor. And then that's the time he was able to save his brothers and sisters, amen, from famine. So, merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin na maaring you cannot explain, you cannot understand, but it's for your good. Ang dulo niyan ay ikaw ang makikinabang. Ang dulo niyan, He will make all things beautiful in His own time. Kaya don't question, don't murmur, don't complain to God. Amen. Let's continue. Sabi niya rito, see, by grace we are saved. Simply saying, we believe in Jesus, nor doing a religious service does not save us. What saves us is the Holy Spirit's regeneration in our hearts, featuring our obedience to God. Basahin natin sa Hebrews, sabi ni Brother Branham here. Sabi niya, grace is what God did for me. Works is what I do for God. So, nabanggit ang work out your own salvation. Grace is what God did for you. By grace, you're saved. Amen. Naligtas tayo sa biyaya. Wala tayong ginawa. And works, why do we have to work? Work is what you do in appreciation for the grace that He showed to you. Bilang pasasalamat na pala ito. And if you love Him, you like to do the works of the Lord. Amen. Do you like to do the work of the Lord? Amen. Sinong gustong laging handa na mag-volunteer pag kailangan siya ng Panginoon? Kung ikaw ay driver, amen, praise God, at kailangan ng church, ng magmamaneho, amen, bo-volunteer ka. Kung ikaw ay singer, ikaw ay musician, di ba? So whatever talent you have, offer it to God and God will bless it. God will bless you in return. Hallelujah. Look at the boy, the lad, who had, may dala siyang, 2 isda at 5 tinapay. See? Sabi ng prophet, I believe, one of the preachers said, nag-cutting classes siya para lang makinig kay Jesus. See? Pero yung pagka-cutting classes niya, may magandang kinahinatnan. Jesus was looking for bread and fish. Sabi ni Pedro, Lord, meron ditong bata na may daladalang tinapay. And then Jesus multiplied those fish and bread and fed, how many? 5,000 people. Because of that lad, ginamit siya ni Lord. Amen. He created something out of something. But this time, sa ating panahon, you can create something out of nothing.
Yan ang tinuro kay Brother Branham. Squirrel, squirrel, squirrel. Spoken word power has been restored to us. Amen. When the seals have been opened. Amen. Speak to this mountain, be moved, it shall be moved. See? Believe. Only believe. All things are possible to them that believe. Speak to your problems. Speak to your mountains. See? Whatever you need, ask. Speak it, mga kapatid. Talk to God. Pray. Gaya ng ating topic nung nakaraang Sunday. Amen. The power of prayer. Amen. Iluhod mo sa Diyos kung may pangangailangan ka. Amen. At sasagutin ka ng ating Panginoon. Amen. Dito sa Philippians 2:14, Paul said, do all things without murmuring and disputing. Gawin nyo lahat ng bagay na walang mga pagrereklamo at pag-aaway-away. Amen? That ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as what? Lights in the world. Hallelujah. Tayo pala ay mga ilaw ng sanlibutan. Yung mga sister, when you have your long hair and you walk in the mall, people see, meron pa palang ganitong babae na napakahaba ng buhok, mahaba ang bestida, walang makeup, walang hikaw, at kung walang tattoo. See, meron pa palang mga ganito. Why? Because you are the light of the world. Naliliwanagan sila ng totoong anak ng Diyos ayon sa pamumuhay na ibinigay ng Biblia. Mga brothers, you don't drink anymore, di ba? Dati lasenggo ka, dati tanduay ang hawak mo, beer, serbesa, red horse, ngayon Biblia na ang hawak mo. Binago ka na ng Panginoon. Hallelujah! Amen. Dati nasa kadiliman ka, ngayon nasa liwanag ka. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. So the word labor is to work for the Lord. Amen. Your labors in the Lord will never be in vain. Yan po ang sabi ni Pablo. Amen. Yung paglilingkod mo, yung pagdalo mo sa church, yung pag-fellowship, hindi nasasayang yan. Dahil lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa lupa, only those things that you do for the Lord and for your brothers and sisters will be remembered there. Diba? Sabi ng Panginoon, ano mang ginawa mo sa kapatid mo, sa mga believers, ginawa mo sa akin. So if you love your brother, you love your sister, you love the Lord. But if you hate your brother and sister, sabi ng Bible, you are a murderer. He that hateth his brother without a cause, amen, commits murder in the eyes of God. Because you destroy his reputation, you destroy his character. Amen. So kaya kailangan magsilbi tayong liwanag ng sanlibutan. Amen. Return good for evil. Love the unlovable. Even your enemy, sabi ng Bible, di ba? Kaya nyo ba yon? Love your enemy and pray for those that persecute you. Amen. Yan ang trabaho natin. Amen. Trabaho sa Panginoon. Yung hindi kaya ng mundo, kakayanin ng mga Kristiyano. Glory to God. Here, by their fruits you shall know them. Sabi ni Brother Branham, paano tayo makikilala? Christians are known by the fruits of the Holy Spirit. Ano po ba ang fruit ng Holy Spirit? Nakasulat yan sa Galatians 5:22. That's what dominates a Christian life. Proves what he is. And the fruit of the Spirit is love. Una, pag-ibig. Amen. Madaling sabihin, pero napakahirap minsan gawin. Amen. Kaya mo bang mahalin yung hindi nagmamahal sa'yo? Doon mo matitest yung love mo. Kasi kung love mo yung love ka din, di ba? You're no different from the publicans. Wala kang pinakaiba sa... Pero kung yung kaaway mo, kaya mong ibigin. Kaya mong unawain. Kaya mong pagpalain. Bless them that curse you, sabi ng Bible. Then, amen, the Holy Spirit is residing in your soul. Amen. The fruit of the Spirit is love, joy. Pangalawa, may kagalakan ka ba sa umagang ito? Do you have joy this morning? Or are you weary? Ikaw ba ay punong-puno ng takot o pangamba o pag-aalala? Sa Kristiyano, wala na yan. Bakit? May Diyos kang pinagtitiwalaan. Kakampi mo ang Diyos. Amen. Kaya ang isang tunay na Kristiyano, hindi siya nag-aalala. He commits everything to God.
Amen. Alam niya ang Diyos, hindi siya pagkukulangin. Mayroon siyang peace, may kapayapaan siya. Jesus said, "Come unto me." Amen. Those who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Yung rest na yan, kapahingahan sa kaluluwa mo. Dati sinusolo mo ang problema mo. Amen. Kung ikaw lang, amen, sasabog ka. Kaya maraming nagsusuicide. Maraming naglalaslas, tumatalon sa building kasi hindi nila kinakaya yung problema. Pero ba't di mo bigay kay Lord? Amen. May pasingawan tayo. Si Lord, iluhod mo sa panalangin. Amen. Work out your own salvation with fear and trembling. And I believe, amen, hindi ka mapapahiya sa Panginoon. Sino mang lumalapit sa akin, kailanman hindi ko tatalikuran or tatalikdan, sabi ni Lord. So you need to have joy, peace, faith, long-suffering, may pagpapahinuhod. Goodness, kabutihan, gentleness, kaamuan, and patient, pagtitiis sa banal na Espiritu Santo. Kailangan natin lahat yan, mga kapatid. At we have to work out na makamtan natin ang lahat ng yan. Because those are the fruits of the Holy Spirit. And those fruits manifest themselves through Christians. Ang tunay lang na Kristiyanong meron yan, pero napepeke yan ng mga hypocrite. Di ba? Kunwari, may pag-ibig, pero napakan mo yung paa. Bigla kang mumurahin. Bigla kang, di ba? Nagawan mo ng masama o hindi lang kayo nagkaintindihan. Di ba? So, nasaan na yung love, di ba? Nasaan yung long-suffering sa isa't isa. So, pero ang tunay na Kristiyano, amen, meron siya niyan. Amen. Wala siyang kaaway. Wala siyang, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa kanino man. Meron tayong kapayapaan. Amen. So, God will cause us to practice our salvation. Si Lord ang tutulong sa iyo para ma-work out mo ito. How? By putting His own Spirit in your spirit. Basahin natin. Ezekiel 36. This is the promise of God. Verse 26, "A new heart," isang bagong puso ang ibibigay ko sa inyo. "A new heart also will I give you. And a new spirit will I put within you. And I will take away the stony hearts." Yung matitigas na puso, aalisin na niya. "Out of your flesh, and I will give you a heart of flesh." Yung puso na yon, amen, lalagyan niya ng kautusan niya. Sabi niya, "I will no longer write my laws into stones or tablets of stones, but I will write my laws into your hearts and into your mind that you can follow me." Amen? "And I will put my spirit," hindi lang pang pala new spirit, kundi Espiritu ng Panginoon, "within you and cause you to walk in my statutes." So, sino rin pala ang nag-uudyok sa atin para sumunod? Siya rin. Di ba? Sinabi ni prophet, pag nag-amen ka, hindi ikaw nag-amen. Sino? Yung Espiritu Santo na nandyan sa loob mo, nag-amen siya sa salita niya. Amen. Hallelujah. Kaya kung hindi ka pa makapag-amen sa salita, baka wala pang Spirit dyan. Amen. Amen. So kailangan natin, amen, yung bukang bibig natin, mga salita ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah means praise be to our God. Amen means so be it. Mangyari, hari nawa, mangyari sa akin yung salitang yan. See, kaya dapat napapractice natin yan, mga kapatid. Dito pa lang. Kasi sa langit, amen, kung hindi ka sanay dyan, doon sa langit, amen, halos naghihiyawan doon. Pagdating natin doon, wala tayong gagawin kundi magpuri. Amen. All we will do in heaven is to worship, praise God. Amen. Wala nang trabaho doon. Wala nang iyakan doon eh. Diba? Wala nang no more pain, no more tears, no more death, no more sickness in that land over yonder. So kaya that's our hope of glory. Christ in you is our hope of glory. Amen. Hallelujah. "I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them." Amen. So sa tulong ng Panginoon, kakayanin natin. Kung wala si Lord, hindi natin kaya. So, kaya wag kang lalayo pag may problema ka. Lalo kang lumapit. Diba? When you have a problem, don't run away from God. Amen. Draw closer to Him. Because without Him, Jesus said, "For without me, you can do nothing." Kung wala ko, wala ka ring magagawa. I am the vine and you are the branches. Diba? See?
sila na nakasugpong sa akin, they will bear much fruits. Yung mga sanga na hindi namumunga, natutuyo, pinuputol at inahagis sa apoy. Gusto nyo bang ihagis sa apoy, mga kapatid? Amen. Doon tayo sa Panginoon. Mamunga tayo. Amen. Ng bunga ng Espiritu Santo. So ang tunay na Kristiyano, how do you work out your own salvation? You watch your life with God's Word. Binabantayan mo yung buhay mo kung angkop sa salita. Amen. Walk according to the Word. Kaya sabi dito sa enticing spirit, that's the way. It is with every born-again Christian. When he really gets into God, he watches his life with God's Word. And he realizes he's lined up with every bit of it. He's got long-suffering, gentleness, quietness, meekness, power, faith, love, joy, and peace. Amen. Tuloy natin. He ain't tossed about like a troubled sea. Hindi siya papaling-paling na parang, amen, hilong-talilong. He ain't worried about every little thing. He ain't jumping here and there like a bottle stopper on a windy ocean. He is set. Pag sinabing set, established, matatag. His heart is pure. Hindi siya nag-iisip ng masama sa kapatid. Kahit pag-isipan mo ako ng masama, mabuti pa rin ang iisipin ko para sa'yo. His thoughts is pure. His intentions are pure. Ang layunin niya ay sakdal at dalisay. His alternative is right. And he knows, he lines up with the Word of God, all hell cannot move him. Buong impyerno, hindi ka kayang tinagin o gibain. Why? Nakatayo ka sa bato. Upon this rock I will build my church, and the gate of hell can never prevail against it. See, mayroon kang revelation. The rock of revelation. Hallelujah. And he's lined by the Word of God. He's got divine love. Sino may divine love? Agapaw love. For without divine love, you cannot enter into that place. Purity in his heart for every man and woman. Ang tunay na Kristiyano, di ba, kahit sampalin mo yan sa kaliwa, di ba, kaya niya ipasampal yung kanan. Pag binato siya ng bato, sabi ni Lord, batuhin mo ng tinapay. Mga types and shadows lang yan, na suklian mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. See? And he has abstained from the things of the world. They're dead to him. He don't want them no more. Ayaw mo na yung mga bisyo, mga sugal, alak, sigarilyo, di ba? Yung mga pambababae sa mga lalaki, sa babae, panlalaki. So, back and forth, mga kapatid. So, lahat ng gawain ng sanlibutan, sabi nga kanina, ay ikaw ay namatay na dyan. Iba na ang flavor na gusto mo. Gusto mo laging nasa gawain. Amen. Praise God. Marami sa atin dito. Hallelujah. Praise God. Madalas nga sinasabi ni Brad Israel, no, hindi siya makatulog. 3 red horse isang araw. Ang kinoconsume niya. Nung tumanggap siya, ayan si Brad Israel, nakangiti, oh. Alam niya yan. Praise God. Hanggang tumanggap siya sa Panginoon, nakarinig siya ng salita. Praise God. Yung 3, naging 2 na lang. At nung patuloy pa siyang dumadalo, yung 3, 1 na lang hanggang naging wala na. Nabago na siya, kapatid. Hallelujah. The living of fountain of water ang natanggap niya. Kaya nga sabi ni David, kung paano ang usa na uhaw sa tubig ng batis, ang kaluluwa ko ay nauuhaw sa iyo, Panginoon. Yun ang kauhawan na kailangan hanapin natin upang lagi tayong satisfied. Sa mundo, walang satisfaction. Sa mundo, mayroong tribulation. Amen. You can only be satisfied when you are in Christ. Hallelujah. Kay Kristo lamang nandoon ang kagalakan. Nasa Kanya ang kaluwalhatian. Amen. Glory to God. So kaya tayo, how do we work out our own salvation? We need to check up with God. The prophet said the church better be examining themselves by the Word of God, our purity, our loyalty, our devotion. It's time we took inventory. It's getting late. End time na. Malapit nang magbalik ang Panginoon. So, ano nating dapat gawin? Lagi nating chine-check ang ating sarili sa Biblia. Lord, mayroon ba akong pagkukulang, Panginoon? You're always ready to ask forgiveness and apology
to God. Whenever you think you committed wrong, bumabalik ka. Yun ang Kristiyano, mga kapatid. Hindi yung nadapa ka, nanatili ka nang nanadadapa. Kailangan mong bumangon. Rise up. Amen. Arise and shine, sabi ng Bible. For the light has come unto you. And that light is the Word of God. We don't come to church to occupy a pew. Hindi tayo naparito para maupo lamang, sabi ng prophet. We do not come to church to hear a good sermon. Hindi lang makinig ng mabuting pangangaral. Or come to church to hear good music. Di ba? They all got their place. But what we better come to church to do is check up with God. Marami sa inyo nagpapacheck up sa mga doktor, di ba? General check up, blood, di ba? Sugar. Ito, check up with God. Kung meron ka bang karumihan sa iyong kaluluwa. Amen. You need healing for your soul as well. Because alam nyo ba ang cause ng kasalanan? Ang cause ng kasalanan, o ng karamdaman rather, the cause of sickness is sin. Amen. Sin is the attribute of sickness. Kaya kapag nagsisi ka, pagagalingin ka ng Panginoon. Amen. Look at those examples in the Bible. Diba? Sina blind Bartimaeus. Amen. Yung mga babaeng patotot. Amen. Nagsisi sila at pinagaling sila. Soul, body, and spirit. So kaya sabi rito ng prophet, check up with God and our soul salvation, for the day of redemption is near. So kung ating katawan, pinakakain natin araw-araw, di ba? Ilang beses ba kayo kumain? Almusal, tanghalian? 6, sabi ni Sister Jikay. May merienda, may midnight snack. Oh. So, how about your soul? How many times do you pray? How many times do we read the Bible? Kung ang katawan natin, pinapakain, inalalagaan natin, pinapabanguhan, pero babalik lang yan sa alabok. How much more yung kaluluwa mo na may eternal life? Yung kaluluwa mo, either you go to heaven or you go to hell. Di ba? Sabi nga natin nung nakaraan, dalawa lang ang pwedeng marinig mo kay Lord. Either enter into the joy of your Lord, my good and faithful servant, or depart from me, you worker of iniquity. I never even knew you. So dalawa lang yan, kapatid. So doon tayo sa enter into the joy of your Lord. Bakit? Amen. Naging tapat tayo sa Panginoon. Gumawa tayo ayon sa kanyang kalooban. Yung perfect will ni Lord ang hinanap natin, hindi yung self-will natin. Kailangan siyang masunod. Not my will, but your will be done. Yun ang prayer ni Jesus eh. Amen. Kaya ganun din dapat, mga kapatid. Check up with God for your soul salvation. Amen. So, meron ako nakita rito, mga kapatid, na 7 o 9 na mga bagay na ito ay tanda na ang siyang tao ay namamatay spiritually. Things that, signs that you are dying spiritually, and you must know this. Number 1, mga kapatid, the story of the cross no longer moves you. Ibig sabihin, pag pinapangaral ang Ebanghelyo, hindi ka na, kumbaga, nakakaramdam ng saya. Amen. Parang ordinaryo na sa'yo. Hindi ka na-excite. So, kailangan, pag narinig natin ang Ebanghelyo, yun lagi ang dahilan kung bakit tayo nagre-rejoice. Because Jesus died for our sins, and He saved you by His blood. Binuhos niya ang dugo niya sa cross para tayo tubusin. That should excite a believer. Amen. Pangalawa, na hindi ka na masaya, you have left your first love. Yan ang sumbat ni Lord sa Ephesians Church 8. Di ba? You have left your first love. Sino bang first love natin? It's the Lord. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. So una si Lord. Amen. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, ang magmahal sa asawa, whoever loveth father, mother, sister, brother, husband, wife, more than me, is not worthy of me. So kailangan una palagi si Lord sa ating buhay.
higit pa sa trabaho mo, sa karir mo, sa ambisyon mo, unahin mo siya at idaragdag na lang niya lahat kapag inuna mo ang Panginoon. Praise the Lord. Maaaring malaking sweldo mo, pero lagi namang ubos. Di ba? Maaaring magandang ang trabaho mo, you have a good job, but you cannot, lagi kang kinakapos. Why? Kasi hindi mo inuuna si Lord. Pag inuuna mo ang Panginoon, lahat, idadagdag, material, financial, physical healing, and spiritual growth. Kaya ganun mga kapatid. So, go back to your first love, which is Jesus Christ. Pangatlo, the church services bore you. Parang boring na yung church. See? Maraming tao na nabobore na. Iba, natutulog na lang dyan sa likod eh. Yung iba, puro chat, lando doon sa labas, hindi pumapasok, di ba? So, makikita natin, huwag tayong mabobore, mga kapatid. Amen. Yung mga walang kwentang bagay nga eh. Maraming tao. Di ba? Nakita ko minsan yung nanonood ng mga, soccer, football. Kahit nag-yelo na, nandun sila. See? Puno na ng yelo, nakaupo pa rin doon sa ringside, doon sa bleacher. See? Because ini-enjoy nila yung kanilang ginagawa. Dapat nag-i-enjoy tayo sa gawain ng Panginoon. We must enjoy. The services should excite you, should inspire you, should encourage you. Amen. Kaya nga hindi dapat ipagpaliban ng gawain eh. Hallelujah. Praise God. Pangapat, you have no interest in saving soul. Okay na ako, bride na ako, rapture na ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ganon. Amen. Ang tunay na spiritually alive, inspired kapag may malasakit ka pa rin sa kaluluwa ng ibang tao. Amen. Huwag mawawala yung desire mo. Sabi nga ng prophet, one of the reasons to know whether a man has the Holy Ghost when he has a travail for souls. Travailing, Lord, sana may madala ko. Sa church, may madala ko sa mensahe. Lord, gamitin mo ako. Di ba? Huwag kang self-satisfied na ikaw, ligtas na ako. Mahirap yung nakatayo ka, pero dumadaos-dus ka na pala. Nagiging lax ka na, complacent. Di ba? Nagiging Laodicean spirit na naman. Di ba? Kaya kailangan tayo mga kapatid magkaroon ng interest. Mercy is not yet over. Sabi ng prophet. Mercy is still open. Baka yung kapitbahay mo, kamag-anak mo, classmate, workmate, see, you don't know. Probably, one day, they will say, hindi mo sinabi sa akin ang mensahe, kaya nandito ko ngayon, hinahatulan ako ng Panginoon sa Judgment Day. Di ba? So, alam mo pala ang katotohanan, hindi mo sa akin sinare. Ayaw natin ang ganon, na ma-blame tayo mga kapatid, when the day comes. So, let's have interest in soul winning. Huwag mawawala sa atin yan. Panglima, worldly things attract you more than spiritual things. Delikado yun, mga kapatid. Na yung mga makasanlibutang bagay, mas doon ka na-attract sa mga disco-disco, mga gambling, and kung ano-ano pa sa mundong ito. Di ba? Maraming offer ang diablo. Yung mga kumukititap na mga liwanag dyan paggabi. Mga nightclub, di ba? So, maraming mga bagay ang diablo na i-offer sa iyo. But the Bible said, shun the very appearance of evil. Amen. Kaya kailangan tayo ma-attract sa salita ng Diyos. Sino po ba ang attracted sa Word of God? Amen. Ito ang magnet ng Panginoon. Pag binhi ka ng Diyos, sabi ni Lord, my sheep shall hear my voice, and a stranger they will not follow. Praise God. Ang tupa ko ay makikinig sa akin. So, ang kambing hindi makikinig, mga kapatid. Tupa ang tinutukoy. 6, you are just fooling yourself. Maring sinasabi mo, ligtas naman ako. See? Pinagpala naman ako, kaya hindi ko na kailangan pang dumalo sa gawain. See? Don't fool yourself. Don't believe or don't think that because you are blessed materially, that God is with you. Sometimes, financial blessing is a curse. Sabi ng prophet, di ba? Yung bigyan ka ng, dati, wala kang trabaho, lagi kang nasa church. Nung nagkatrabaho ka, hindi ka na makita sa church. See? Dahil overtime, paglinggo, doble ang sahod. See?
mas pinahalagahan mo na yung trabaho. Nahulog ka na, kapatid. Hindi mo lang napapansin. You are just fooling yourself na ligtas ka. Akala mo, pero hindi na pala. See? So, kailangan mga kapatid, amen, let's be true to ourselves. Ano man ang i-offer ng mundo, kung mapapabayaan mo naman ang pagpunta sa gawain, paglilingkod sa Panginoon, shun it away. Amen. Dahil hahatakin ka ng dyablo. Amen. Gusto kang ilayo sa Panginoon sa gawain, and those are the things na dapat bantayan mo. Pangpito, by failing to do what you should do, or failing to do what you know you should do. Anong tawag dyan? Iniquity. Don't be a worker of iniquity. Iniquity is something you know that is right and you don't do it. It's something wrong that you're still doing it. Amen. So kaya wag tayo mga kapatid maging workers of iniquity. Amen. Pangwalo, frequent absences at worship services. So kung madalas ka nang umabsent sa church, you are dying spiritually. Oo nga, meron tayong online, pero iba pa rin yung nandito tayo. Amen. We can feel the presence of the body of Christ. Bawat isa sa atin may daladalang pillar of fire, sabi ng prophet, at lumalaki yung fire na yan pag nagsama-sama tayo. Amen. At lahat ng sakit, amen, napapagaling, lahat ng mga problema, amen, nasusolusyonan, amen, nalulunasan. Last, no more participation in the work of the church. So, hindi ka na nagpapagamit sa Panginoon. Maring paka-service, uwi ka na. Okay naman yun kung meron kang hinahabol na appointment. Pero let's be part of one another. Let's partake of whatever endeavor the church is having, mga kapatid. Magpapasalamat tayo doon sa mga nagdadala ng mga ulam. Di ba? Praise God. Yung mga thoughtful. Di ba? Alam nila yung kailangan ng gawain ng church. Yung iba, nagdadala ng mga used clothing. So we thank you because you participate in the mission work. You participate in upholding, the welfare of the brothers and sisters. So kaya pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Glory to God. So, magtatapos tayo. Ilan lang ang quotation nito. Kaya ang tanong ng prophet dito, if your heart begins to stray. Okay, next quotation. If your heart begins to stray around, you know there is something that's happened. Kung napapansin mo na ang puso mo ay hindi na mainit sa paglilingkod sa Panginoon, may nangyari sa buhay mo. Go back to the altar, sabi ng prophet. Bumalik ka. Say, Christ, renew the joy of my salvation. Panginoon, pag-ibayuhin mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Give unto me that love that I once had. It's leaking out, Lord. There is something I've done. Make me holy again. Stand. So maaaring may nagawa ka na ngayon parang hirap ka na mag-pray. Parang hindi na narinig ni Lord yung panalangin mo dahil mayroon kang ginawang bagay na hindi mo pinagsisihan sa Panginoon. Sabi ng prophet, balikan mo yun. Pagsisihan mo. Restart again. Amen. Praise God. Oh Lord, sabi niya, nothing I could do. Wala akong magagawa. I cannot quit this. I cannot quit that. I'm looking for you to take it out of me, Lord. And I love you. Yun ang mahalaga. Mahal mo ang Panginoon. At ayaw mong gumawa ng bagay na makakasakit sa kanyang kalooban. And then, when you do that, sabi niya, walk upon or walk away that altar a new person in Christ Jesus. Then you don't have to depend on the church or on your priest or on your pastor. You're depending on the shed blood of the Lord Jesus Christ. For by grace we are saved. Amen. Hindi ang pastor ang nagliligtas. Si Lord, ang pastor tagapangalaga lang ng tupa. Amen. Ang pastor, hindi niya miyembro ang mga tupa. Amen. Kay Lord yan. Amen. Kami ay pinagkatiwalaan lamang na magpakain ng mga tupa. Amen. Kaya hindi mo pwedeng sakalin ang tupa ng Panginoon. Di ba? Kailangan ito ay in-nurture. Ito ay i-bless. Amen. Kaya walang pastor na pwedeng mag-ari na, ikaw, tupa kita, hindi ka pwedeng kung anong gawin mo, di ba? See, you have to tell the flock of God, the Word of God.
Hindi tayo Nicolaitanismo. Amen. Na kukontrolin ang mga tao. Di ba? Praise God, kailangan natin ng Holy Spirit ang mag-control sa bawat isa sa atin. Amen. By grace, we are saved. Now, ito na. Malapit na. Sabi rito ng prophet, no matter what you are, you will never do no better until you exercise your faith. To exercise your faith is to work out your own salvation. But when I came against him, ito yung kwento ng prophet, in one of his visions, he saw Satan trying to hurt the church. Meron siyang parang pamalo na tatlo ang talim o ang sides. Sabi ng prophet, ito yung Trinity. Nasabi niya, ang church, isang babae, pinalo ng pinalo. And when I came against him, sabi ng prophet, I found I had great powerful muscles. They were faith muscles. The outcome of the dream was that, since God is with me and give me such strength, let me stand up for her against the denominational power of the world. So yun po ang ginawa ng minsahero natin, mga kapatid. Pinadala siya ng Panginoon para, amen, ipanumbalik yung ating lakas, to restore the heart of the children back to our Pentecostal fathers. Kaya kailangan nating, amen, ipamuhay din ang faith na yan. Hindi lamang for healing, faith healing, but rapturing faith, dapat magkaroon tayo para makasama tayo sa body change. See? Naniniwala ka ba na papalitan ng Diyos ang katawan mong yan? One day, in the rapture, amen, sabi ni Paul, I shew you a mystery. Behold, we shall not all sleep. We shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye. At the last trump, and this mortal must put on immortality. This corruption will put on incorruption. So yun po ang hinihintay natin, mga kapatid. So kailangan makarating ka roon. Kasi kung hindi ka mararapture, maiwan ka sa tribulation. Sino na-rapture? The wise virgin. The wise virgin, they had oil, the baptism of the Holy Ghost. And the foolish virgins were left behind. Because why? They did not receive the fullness of the word, the message of the day. Now, sabi ng prophet, the perfect faith is a master of all circumstances. So kung may perfect faith ka, lahat ng circumstansya na ma-master nito. Amen. Perfect faith masters all circumstances. Amen. Yun nga, narinig natin kanina. Kahit color coding kayo, nag-pray kayo, di ba? Your faith master the circumstance. Amen. Napagtagumpayan mo yun dahil may faith ka. Kung ikay may sakit, you believe by healing, Lord, sa latay mo, pinagaling mo na ako. Amen. Your faith masters that circumstance. When you believe anything, do anything, you got faith in what you're doing, no matter what the circumstance is, that don't have one thing to do with it. Ano man ang hadlang, hindi ka pwedeng hadlangan. Look at Moses. Ano, nakubkub sila. Mountain, and Pharaoh's soldiers are coming. Pero ang Diyos, kaya niyang buksan ang dagat para makalakad sila. He will make a way where there is no way. Your faith masters all circumstances. Yan man ay bed of affliction, yan man ay trial sa pamilya, sa love life, sa pera, it will master that circumstance. See? If it's in a room of sickness, the Lord has revealed it, that certain things going to happen, just speak it and go on. Faith believes that God will work it out. Hallelujah. That's faith. Faith is not hoping. Faith is claiming that you have already received what you have prayed for. Yan. Antayin mo lang. It takes time sometime. Look at Abraham. Waited for 25 years before Isaac came. So, yung patience natin, mga kapatid, ay yun ang time na minumold tayo ng Panginoon. Huwag kang magmadali. Kasi minsan, kamamadali. Look at Sarah. He wanted the baby immediately. So, sabi niya, ito si Hagar, baka dito yung anak mo. So, Hagar, amen, was pregnated, but sino yung anak ni Hagar? Si Ishmael, which is a wild man. Kaya ngayon,
Sa Middle East, nag-aaway si Ismail at si Isaac. Di ba? The Arabs and the Jews fighting. See? So, kaya sabi rito ng prophet, you need to overcome. You have got to have a battle. If everything comes lazy, what are you overcoming? They overcome by the word of God and their testimony, the blood of Christ. Amen. You've got to overcome something. And you've got to have some obstacles. Doon pala natitest ni Lord ang faith mo kapag may mga hadlang. Diba? How can you overcome when there's no trial? How can you have victory when there's no test? Diba? And people that's different and pass with you. Yung mga tao raw na kinokontra ka, tinutuligsa ka, inuusig ka, that's put before you a trial. Pinahintulutan ni Lord John na dumating. If you haven't got that, then you're not even in the battle. Amen. Tuloy natin. What did you join the army and get training for? To lay around, strut up and down, and street and show off? That's the way some Christians act that we want to be looked up to. You ain't going to be looked up to. You're going to be looked down on. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. See, so don't look up for the world to put you on a pedestal. The world hates the Spirit of Christ. They even crucified our Lord. And where is the Spirit of Christ now? It's in His people. So the same thing, Satan hates God's Spirit and God's people. Kaya sabi niya rito, pick up the sword. Cut everything free from you and keep going on. Magpatuloy tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Kanya. Alright? Sabi niya, it's time to rise and say, yes, Lord, with a firm, solid faith, my faith looks up to Thee. Our faith doesn't rely on a man. Don't trust in a man because you will be frustrated. Amen. But your faith should look up to Jesus. Say, I believe you. I will stay with you, Lord. You're the pilot of my ship. Take me through, Lord. See, I've come to go through with you. No matter what the cost is, what the price is, what the distance is, I will sail this ship with you. Amen. Are you anchored in Jesus? A ship has an anchor. And the song says, I'm anchored in Jesus. Amen. Amen. Yan po ang sabi ng prophet. Tuloy natin. Make a clean-cut decision for Christ. Magdesisyon na kayo. Na anuman mangyari, Lord, hindi ako tatalikod sa iyo. Make a pledge of allegiance to the Lord. Sabi ng prophet, whatever it is, a tent or a cottage, why should I care? Live or die, sink or drown? This is the thing that I'm interested in, the kingdom of God. So hindi nakasalalay sa ganda ng bahay mo, squatter ka man, o mansion man tinitiran mo. Ang mahalaga, the kingdom of God. That's what you must be interested in. Amen. Live or die, sink or drown. Whether I maintain my home, whether I maintain my family, whether I maintain whatever it is, let me maintain Christ, our hope of glory. Amen. Hallelujah. Di mo man ma-maintain ang pamilya mo, kinakapos ka man, ang trabaho mo, di mo man ma-maintain, pero let us maintain Jesus. Because Jesus is the source of all blessing. Kapag kakampi mo si Jesus, wala ka nang hahanapin pa. Pero kung wala si Jesus, delikado ka. Amen. Dahil kay Jesus, nandun na lahat. Amen. He is the fullness of the Godhead bodily. And you are complete in Him. Yun ang sabi ng Bible. Kompleto ka kapag na kay Jesus ka. Amen. Praise God. Sabi niya rito, build me up, O Lord, into this. Let Christ be my head, that working through me. On my foundation, my faith that's in Him, let virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, and brotherly kindness work in me. O Lord, is my prayer. So pag sinabing work in me, work out these virtues in your life. I don't care, live or die, sink or drown, denomination, no denomination, friend or no friend. Let that work in me
Let Christ's virtue, His knowledge, flow out. See? So, hindi nakasalalay sa kaibigan ito, mga kapatid. Dahil kung ang kaibigan mo tumigil na sa pagsisimba, kawawa ka kung nakaasa ka lang sa friend mo. You have to stand alone. Stand your ground. Amen. When you walk with Christ, you walk alone. And the rapture is not by group. Alam niyo ba ang pagagaw? Dalawang natutulog, 2 in the bed, 1 will be taken, 1 will be left. 2 in the field, 1 will be taken, 1 will be left. So individual ito. Kaya kung ang asawa mo, believer, o ikaw believer, asawa mo unbeliever, ikaw lang i-rapture. Maiwan sila. Kaya kailangan ipag-pray natin. Yung mga pamilya nyo, anak nyo, na makatanggap ng mensahe para tayo, sama-sama tayong kukunin ng Panginoon. Walang maiwan. Kagaya sa Egypt, mga kapatid. Hallelujah. Let that be our prayer. Amen. Trials will come, but we will overcome. Ano ang sabi ng prophet? Great fearful waves are out here before us. Mga unos daw, mga alon, sasalubong sa atin, but we know just beyond that wave yonder, we are nearing the shore. We're nearing the shore. We just stay stable. Just stay in the Word. Stay with God. No matter how you feel, anything else, stay right with the Word. Huwag mong hayaan ang mga feelings mo, emotion mo, makaapekto sa paniniwala mo sa salita. Let it stay stable. When you see all these great big old clouds around us, and storms coming, atomic bombs, wars and rumors of wars, everything else they're talking about, but our stabilizer is right straight in the Word. Amen. Yung ating stabilizer daw, mga kapatid. Alam niyo sa Japan, yung mga building doon may stabilizer sa ilalim. Na kahit lumilindol, sumasayaw-sayaw, pero hindi siya natutumba kasi may stabilizer siya sa ilalim. Sinong stabilizer natin? God. See, yes, they cannot sink us. They cannot drown us. You put us in the grave, we will come out again. Ang Kristiyano, ilibing mo man yan, babangon yan sa libingan. Dahil Jesus said, I am the resurrection and the life. He that believeth on me, though he were dead, yet he shall live again. Amen. Kahit kamatayan, walang panama, walang kapangyarihan sa atin. Di ba sabi ni Paul, di ba? Oh, death, where is your sting? Grave, where is your victory? But we have victory through Christ our Lord, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang sabi niya, we are anchored in Jesus. Nakaangkla tayo kay Jesus. Alam niyo yung barko, kapag may bagyo, pag hindi nakaangkla yan, ibabangga-bangga yan, manggigiba yan, dahil yan ay tatama sa pader. Kaya may angkla yan, mga kapatid, para dumating man ang unos, dumating man ang malaking mga ipo-ipo o tornado, stable siya, mga kapatid. Kaya sabi rito, we are anchored in Jesus. The storms of life I'll break. I've anchored in Jesus. I fear no wind or wave. Whatever it might be, let it come. Hinamon pa ni Brother Branham, ano man yung mga darating na yan, mga panganib man yan, squeezing time man yan, let it come. Sabi niya, what may, what will, doesn't make any difference. We are anchored right there in Jesus. If I live, mabuhay man ako, I live to the glory of God. If I die, then I die in the glory of God. It's for the glory of God. That's what I want to do. When it's all over, I don't want to stay any longer. Kung tapos ng Panginoon sa akin, ayoko nang maiwan pa rito. I want to go where my reward is that He brought for me. Alam niyo ba na may mansion sa langit? Na inintay ang mga believer. Sabi ni Lord, in my Father's house are many mansions. I will go and prepare a place for you, so that where I am, there you may be also. Amen. Barong-barong man, squatter man, ang tahanan mo sa mundong ito, mayroong mansyon. Pure gold city na naghihintay sa iyo. Kaya walang kalugian ang naglilingkod kay Kristo. Amen. See what He gave to me by His grace. So, as we close, sa Revelation 22, sabi ng Panginoon, behold, I come quickly. Parating na ako. Amen. And my reward is with me, to give every man according as his work will be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.
Blessed are they that what? Do His commandments. Jesus said, if you love me, obey my commandments. That they may have the right to the tree of life. Naalala niyo si Adan at si Eva? Hindi sila pinaintulutan na makabalik sa garden. There was an angel there with a sword, a flaming sword, so that they could not go back to the tree of life. Because the tree of life is Jesus. Kapag nahawakan nila ang tree of life, ligtas sila. Pero ngayon, amen, dumating ang tree of life sa atin. Amen, in the form of a human being, in Jesus. Amen, at namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Sa tree, He died on Calvary's tree. At sabi ng Biblia, He was wounded for your transgression. He was wounded for He was bruised for our iniquity. And the chastisement of our peace was upon Him. And by His stripes, you are healed. By His stripes, pinalaya ka na ni Kristo. Pinagaling ka na. Niligtas na tayo. Hallelujah. Kaya sabi niya, sa mga nagtitiwala at tumanggap sa akin, dala-dala ko ng pabuya. Ako'y magbabalik ng mabilisan. I come quickly and my reward is with me. Do you like to receive that reward? Amen. That reward, hallelujah, is, I believe, is eternal life. A city of pure gold. Amen. At binigyan ka na ng earnest of your salvation. The Holy Ghost is your earnest. Amen. The token. Di ba? Pag sasakay ka ng LRT, may token. Ang token mo sa langit, ang banal na Espiritu Santo. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Amen. Do you love the Lord? Tumayo tayo mga kapatid. Hallelujah. Sambahin natin siya. Pasalamatan natin siya. Kulang pa ang ating mga awitin. Amen. I believe I have a song here that says, create in me a clean heart, O God. Amen. Yan ang ating laging ipanalangin, mga kapatid. Na likhain ng Panginoon ang isang malinis na puso sa bawat isa sa atin. Huwag nawa tayo masumpungan na may karumihan, may puot, may galit, may inggit, may sama ng loob. Upang tawid natin ang buhay Kristiyano hanggang doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Are you ready to sing this song? Create in me, Lord, a clean heart. Hallelujah. As we commit to the Lord our needs this morning. Bago tayo manalangin, sambahin natin siya. Sabihin mo, Panginoon, Lord, we lift your name on high. Amen. I want to thank you, Lord. I want to praise you for what you've done at Calvary. Thank you, Lord. Amen. Yan lang magagawa natin. The fruits of your lips, giving praise unto His name. Amen. Let's sing this song. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean, let that be our prayer, heart, O God, and renew right spirit within me.